Sa kabila ng pagsisikap ni Ma'am Nati at ng mga natitirang artisan, isang malaking hamon ang pagpapatuloy ng tradisyon na ito. Ang mga challenges na na-encounter ko since ako lang yung anak na babae ni Nanay Luz. Puro sila lalaki, ako yung bunso. So walang magtutuloy, ako lang talaga. Ayun, isa pang tapos yung meron akong hipag, naggugupit din, pero sana nakakatulong ko sana, kaya lang naoperahan sa mata. So hindi muna nagugupit. Yun, number 2 challenge. Yung number 3 challenge, may pamangkin naman akong kasama ko sa mga workshop. Kaya lang ngayon, hindi siya available nga, kasi nag-aaral na yun. Nagtutuloy na mag-aral, may schooling siya. Tapos, meron din ako mga apo sa pamangkin, nagtatrabaho naman na. Marunong din magupit. Yun naman din yung dati nakakasama ko sila. Ngayon hindi na, kasi nga busy na sila. May kanya-kanya na silang buhay. So, ang isa pang challenge, hindi masyadong suportado ang pabalat ng yung hinihingi ko suporta sa hindi masyadong maibigay. Kagaya nun, kung gusto ko magpa-workshop, sarili ko magpapa-workshop ako. Pero yung sa labas na parang walang interesadong mag-sponsor ng yung kaya kong sponsoran yung materyales. Pero yung sa mga venues, mga yan, yung mga logistics, hindi ko kakayanin kasi wala naman ako malaking venue. Yung gagastahan ko talaga siya. Tsaka konti lang ang may interesado sa pabalat. Kasi nakikita pa lang nila, ayaw nila lang gawin. Hindi pa natatry, mahirap na. So, isa pa yun, hindi pa natatry, mahirap na. So, mahirap mag-conduct din ng workshop kung walang hilig sa arts yung gagawa. Yun. Pag walang hilig at walang tiyaga, walang patutunguhan, sabi nga. Sa bawat lumilipas na mga taon, lumiliit ang bilang ng mga gumagawa ng pabalat. Paano natin maipagpapatuloy ang sining na ito?